Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Sa muli po ang aking paghingi na naman ng paumanhin kasi natagalan tayo bago nakapag-upload nitong ating kwentuhan ngayon. Ngunit ngayong linggo mga kaibigan, hopefully at sisikapin ko talagang hindi maging ganoon katagal bago masundan ang ating kwentuhan. Ngunit natutuwa ako kasi abangan nyo po mamaya sa ating shoutout. Merong magandang update galing sa Team A ng ating naghahanap ng Forever. Pakinggan nyo po sa ating shoutout portion kung ano ang napakagandang update na sinasabi ko sa ating mga naghahanap ng Forever sa Team A. Ngayon po ang ating kwento, ang liham mula kay Tony. Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Tawagin niyo po ako sa pangalang Tony. Isa ako sa mga sumusubaybay sa iyo dito sa gitnang silangan. Ang aking kwento ng pag-ibig ay isang simpleng kwento ng pag-ibig na pwede ko ring sabihing nagaganap sa maling sitwasyon at sa maling pagkakataon. Ngunit tunay na pag-ibig at hindi naman ito makakasira ng pamilya. Ang pamilya namin, Tito Makoy, hindi ko naman pwedeng sabihing may kaya kami. Ngunit hindi naman yung mahirap na mahirap. Tama lang talaga na medyo angat ng kaunti ang kabuhayan namin. Maganda ang kabuhayan ng mga magulang namin. Kaya kaming pag-aralin kahit sa malalaking pamantasan. Komportable ang pamumuhay namin. Nung pumasok ako ng college sa lungsod, umupa kami ng bahay. May kalayuan din kasi ang bayan namin sa lungsod at ang bahay na inuupahan namin ay halfway home ng pamilya namin. Maliit na bahay lang, Tito Makoy, simple, sa isang payak na lugar, ngunit matahimik. Mababait ang mga nakatira sa lugar. Dito nagtagpo ang landas namin ni Kuya Leo. Si Kuya Leo ay isang tricycle driver. Malapit sa inuupahan kong bahay ang kanyang bahay. May dalawa siyang anak at mabait rin ang kanyang asawa. Alam mo, Tito Makoy, siya ang unang-unang nakasundo ko sa lugar kung saan ako nakatira noong college ako. Maikwento ko lang, Tito Makoy, ang tricycle sa lugar namin, malalaki talaga ang sidecar. Kayang magsakay ng 6 katao at pwede mo pang lagyan ng mga kargamento sa likod at sa ibabaw ng bubong nito. Hindi kagaya ng mga tricycle na nakikita ko sa Manila na hanggang 2 katao lang talaga ang sakay, saka ang baba. Makukuba ka sa kasasakay dyan kasi nga ang baba at ang liit ng sidecar. Si Kuya Leo kapag hindi namamasada at wala rin akong pasok, madalas nasa bahay siya, nagkikwentuhan kaming dalawa. Ito ang naging dahilan kung bakit naging malapit na magkaibigan kaming dalawa ni Kuya Leo. Mas matanda siya sa akin ng 10 taon. Dati rin pala itong kumukuha ng management. Subalit nagdalang tao ang kanyang syota. Natigil na siya sa kanyang pag-aaral. Tito Makoy, sa madalas na pagkikwentuhan naming dalawa, napansin ko na lang sa sarili ko na nahuhulog na ang loob ko kay Kuya Leo. Alam niyo po, natutokso akong tingnan siya ng panakaw at palihim kung alam kong hindi siya nakatingin sa akin. Alam ko, Tito Makoy, ang mga panakaw at lihim na tingin ko sa kanya ay lingid kay Kuya Leo. Hindi niya nahalata kasi lalaki naman ako, Tito Makoy. Bagamat high school pa lang ako, meron na akong nakikita sa aking sarili na kakaibang bagay. Na-attract din ako sa kapwa lalaki. Ang aking attraction sa lalaki, Tito Makoy, walang specific na katangian. Basta kung kursunada ko, na-attract ako. Itong si Kuya Leo may itsura talaga kahit na may kalakihan na ng kaunti ang kanyang tiyan kasi hindi na nakakapag-exercise. Ngunit hindi ko maitatangging guwapo itong si Kuya Leo. Ngunit, Tito Makoy, ang aking kakaibang nararamdaman, patuloy ko lang itong kinokontrol at itinatago. Nakakahiya siyempre kung mabubuking ako ni Kuya Leo. Kaya, Tito Makoy, kahit napagtabi sa kanya nakaupo kung nagkikwentuhan kami, hindi ko yan ginagawa.
Ngunit habang dumaraan ang mga araw, aaminin kong lalong nahuhulog ang loob ko kay Kuya Leo. Umiibig ako sa kanya, Tito Makoy. Aminin na natin at dederetsahin ko na. Ngunit Tito Makoy, sa panig naman ni Kuya Leo, alam niyo po, habang dumaraan ang mga araw, meron din akong napupuna sa kanya. Meron din siyang mga panakaw na titig sa akin. Bagamat nung napuna ko yun sa kanya, merong tuwa sa aking pakiramdam, ngunit kalma lang. Kalma lang palagi, Tito Makoy, kasi malay ko ba kung mali ako sa aking inaakala sa mga nakikita kong mga panakaw na titig sa akin ni Kuya Leo. Araw ng Sabado noon, hanggang alas 7:30 lang ng gabi ang pasok ko sa eskwela. Pakarating ko sa bahay namin, biglang dumating itong si Kuya Leo. Meron siyang daladalang inumin. Siyat daw kaming dalawa, total weekend at wala raw ang kanyang mag-iina. Umuwi ang kanyang asawa kasama ang mga anak nito sa kanyang biyanan at doon ito magpapalipas ng weekend at mananatili rin ng ilang araw. Tito Makoy, mula nang dumating ako dito sa lugar na ito, kung ilang beses na rin kaming nagkainuman ni Kuya Leo. Ngunit ang gabing ito yung buwelong-buwelo kaming dalawa kasi nga wala ang kanyang mag-iina. Nang maubos namin ang kanyang daladalang alak, pareho kami, Tito Makoy, bitin pa, kaya bumili ako sa tindahan. Sa pulutan naman, sagana kami ng pulutan kasi may mga nakaimbak sa loob ng ref namin na madali lang lutuin. Madaling araw na, Tito Makoy, pareho na kami ni Kuya Leo may mga tama. Lasing na kami pareho. Alam mo, Tito Makoy, nagulat ako kasi biglang nagtanong sa akin si Kuya Leo, "Tony, open-minded ka ba?" Kuya, ano pong ibig niyong sabihin?" Iyan, Tito Makoy, ang kanyang tanong at ang painusinting sagot ko naman na patanong rin. "Nako naman, Tony, huwag ka nang magkunwari pa dyan. Madalas nahuhuli kitang nakatitig sa akin. Yung mga panakaw na tingin mo sa akin, kitang-kita ko iyon. Ngunit huwag kang mag-alala kasi okay lang yan." Yan, Tito Makoy, ang wika niya sa akin na nataranta talaga ako sa kanyang mga sinabi. Alam niyo po, kung merong salamin sa harapan ko nung oras na iyon, sigurado akong kitang-kita ko sa sarili ko na nag-blush talaga ako. Ngunit para matabunan ang aking kahihiyang nararamdaman, kasi nahuhuli pala ako ni Kuya Leo sa aking mga panakaw na tingin, nagtanong rin ako sa kanya. Alam niyo po, tatanungin din sana kita ng kapareho ng tanong mo sa akin kasi madalas rin kitang nakikita at nahuhuling nakatingin sa akin. Yan, Tito Makoy, ang medyo pabirong sagot ko na lang kay Kuya Leo para matabunan ng aking nararamdamang hiya. Oo, Tony, kasi open nga ako. Hindi ko yan itatanggi sa iyo na minsan nakatitig talaga ako sa iyo. Alam mo, Tony, nung nag-aaral din ako ng college, ilan ang mga nakaengkwentro kong kagaya natin. Yan, Tito Makoy, ang kanyang pagkikwento sa akin at ganap na niya ngang binuo sa kanyang isipan na magkapareho kaming dalawa, pareho kami open-minded. At dala nga ng pareho kami nakainom nung oras na iyon, hindi ko na matandaan kung ano pa ang mga sumunod na eksenang ginawa namin ni Kuya Leo. Basta, Tito Makoy, sasabihin ko na lang sa iyo na merong naganap sa aming dalawa, isang matamis at mainit na pribadong bagay noong gabing iyon, noong tumigil kami sa pag-iinuman at natulog. Sa bahay na kasi ganap na nagpalipas ng gabi si Kuya Leo at magkatabi kaming natulog. At sa aking paggising, Tito Makoy, magkayakap pa rin kaming dalawa sa tulugan. Alam niyo po, nahihiya ako ng kaunti kasi hindi ako sigurado kung sinubok lang ako ni Kuya Leo o kaya totoo yung mga sinasabi niya sa akin noong gabi. Ngunit nang dumilat ang kanyang mga mata,
Sa kanyang paggising nakita kong normal lang sa kanya ang aming kalagayang magkayakap kami at pareho kami walang damit. Bumangon siya, naupo at hindi pa rin nagsusuot ng kanyang damit. Tito Makoy, bagamat hindi ko matandaan ang mga sumunod na eksena noong gabi, subalit maliwanag na maliwanag sa aking diwa, natatandaan ko Tito Makoy na masayang masaya kami pareho ni Kuya Leo. Masaya naming ninamnam ang aming pribadong oras sa unang pagkakataon. Hanggang sa niyaya ko siyang magkape noong umaga, lahat normal lang talaga sa kanya. Ako lang yata Tito Makoy ang kinakabahan talaga ng husto. Maging ang aming pag-uusap habang nagkakape at nag-aalmusal, normal na normal at ibang topic na ang aming pinag-uusapan. At yung gabing iyon Tito Makoy, yung gabi na merong naganap sa aming pribado ni Kuya Leo, iyon na ang umpisa ng aming lihim na ugnayan. Tuwing umuwi ang kanyang mag-iina sa kanyang biyanan, kaming dalawa ang magkadyaming sa bahay. Sa bahay rin nagpapalipas ng gabi si Kuya Leo, kasama ako siyempre Tito Makoy. At ano pa ang aasahan natin Tito Makoy? Kapag ang dalawang taong merong pagtingin sa isa't isa, nasulo ang lugar, nasulo ang paligid, nasulo ang oras. Yun ang aming ginagawa ni Kuya Leo. Sa aming samahan, alam niyo po, nararamdaman kong seryoso kaming dalawa pareho. Sa akin Tito Makoy, ganap na pag-ibig ang aking nararamdaman kay Kuya Leo. At pakiramdam ko rin ganoon din si Kuya Leo kasi nararamdaman ko yan Tito Makoy tuwing nasa pribadong oras kami. At aminin natin Tito Makoy, ang isa sa mga basihan kung ang iyong karelasyon ay hindi naman ganap na pag-ibig ang nararamdaman sa iyo, sa mga lalaki Tito Makoy, ang unang-unang batayan ay ang paghingi ng pera. Si Kuya Leo hindi siya namimira sa akin kahit na alam niyang medyo nakakaangat din ang kabuhayan namin. Kaya sigurado ako at nararamdaman ko talagang totoong pag-ibig ang namamagitan sa aming dalawa. Kasabay rin ang aming tripling pag-iingat sa aming lihim na ugnayan. Alam niyo po, may mga pagkakataon na umuwi ako sa aming bahay, kasama ko pa si Kuya Leo. Dala lang namin ang kanyang tricycle na pinamamasada sa lungsod. At tuwing umuwi kami, nadala lang ang kanyang tricycle. Siyempre sa bahay kami nagpapalipas ng gabi. Sumunod na araw na kami bumabalik sa lungsod. Natural Tito Makoy, sa bahay namin meron akong sariling silid. Pagkakataon na naman namin ito ni Kuya Leo. Ngunit sa aming pagbabalik sa lungsod, punong-puno naman ang kanyang tricycle ng mga produkto galing sa pataniman namin. Puno ito ng mga saging, boko, gulay, prutas at lahat na produktong meron sa aming pataniman, dinadala namin pabalik sa lungsod. Ang kanyang asawa naman Tito Makoy, labis-labis na nagagalak at nagpapasalamat kasi malaking bagay na nga sa kanila ang mga dala-dala naming produkto ni Kuya Leo. Hindi na nila ito kinakailangan pang bilhin sa palengke. Tito Makoy, totoo talaga ang sinasabing kapag naumpisahan nyo na ang isang pribadong bagay, lalo itong nagpapatingkad ng damdamin at mahirap ng matigil. Mahirap ng pigilan ang tawag ng damdamin at ang tawag ng katawan. Aminado ako Tito Makoy, ito na ang nangyayari sa amin ni Kuya Leo. Subalit Tito Makoy, ang aming masayang samahan ni Kuya Leo, dumating kami sa puntong pareho kami malungkot. Kasi ang aming samahan kinakailangang maputol noong magtapos na ako ng college. Nung huling weekend ko sa lungsod bago ako umuwi sa amin, maswerteng umuwi na naman sa mga biyanan ni Kuya Leo ang kanyang mag-iina. Kaya Tito Makoy, sa bahay na naman kaming dalawa nagpalipas ng gabi. Alam mo Tito Makoy, noong gabing iyon, merong kakaibang kasiyahan sa aking pakiramdam nang makita ko si Kuya Leo na apektadong apektado sa aking pag-uwi.
Kasi kahit napilit naming pinapakalma ang aming mga sarili sa aming pagkikwentuhan, ngunit nung oras na ng pagtulog, hindi bumibitiw itong si Kuya Leo sa kanyang pagkakayakap sa akin. Alam niya kasi ang plano ko na lilipad ako papunta ng Canada sa aking pagtatapos ng pag-aaral. At noong umuwi na nga ako sa amin, sa bayan namin, hindi talaga pumayag si Kuya Leo na hindi ako ihatid sa amin. Kaya Tito Makoy, umuwi ako sa bahay namin, sakay na naman ng kanyang tricycle. Sa bahay rin nagpalipas ng gabi itong si Kuya Leo. Nung gabi ng aking pag-uwi, nagkikwentuhan kaming dalawa sa may bahay kubo namin. Si Kuya Leo, Tito Makoy, tinitingnan ko talagang parang Biyernes Santo pa rin ang kanyang pagmumukha. Hindi nga lang talaga pwedeng magdadrama ito kasi nasa bahay kami. Narito ang mga magulang at kapatid ko. Kahit pa kaming dalawa lang naman ang magkaharap sa bahay kubo, nagkikwentuhan at umiinom, ngunit hindi talaga pwede ang mag-i-emote. Kasi narito ang mga kapatid ko at ang mga magulang. Subalit Tito Makoy, ang pagiging Biyernes Santo ng kanyang pagmumukha, bigla itong nabago nang sabihin ko sa kanya ang talagang mangyayari. Kuya Leo naman, huwag ka nang masyadong ang mag-i-emote dyan ng husto. Alam niyo po, taga-roon pa rin ako sa lugar niyo doon sa lugar natin. Kasi kahit na nagtapos na ako, yung bahay na iyon hindi namin iso-surrender. Alam niyo kasi kuya, nawili na ako doon sa lugar natin. Saka itong susunod na pasukan, papasok na rin sa college ang bunso naming kapatid. Doon siya tutuloy. Tito Makoy, ang kapatid kasi naming bunso, mas pinili niyang sa lungsod mag-aral kung saan ako nag-aral kaysa sa Manila. Kaya naman doon sa boarding house naming inuupahan, doon tutuloy ang aking bunsong kapatid. Alam mo Tito Makoy, matapos kong sabihin iyon kay Kuya Leo, kitang-kita ko talagang nagliwanag ang kanyang pagmumukha. Talaga Tony, hindi nyo iso-surrender yung bahay na iyon. Nako naman, mabuti kung ganoon. Ito Tito Makoy ang kanyang tugon ng kanyang marinig at malaman na hindi pala namin iso-surrender ang bahay na aming inuupahan. Natuloy Tito Makoy ang aking pangingibang bansa ngunit hindi ako natuloy sa Canada. Sa halip, dito ako napadpad sa gitnang silangan. Mabusisi kasi ng kaunti Tito Makoy ang pagpunta ng Canada. At nung nag-a-apply pa lang ako, pinagsabay ko ang aking pag-a-apply sa Canada at sa mga bansa dito sa gitnang silangan. At sa gitnang silangan, hindi nga inabot ng isang buwan nakalipad ako kaya narito ako ngayon sa gitnang silangan. At saka maganda rin ang salary package, taon-taon ang aking bakasyon, libre ang ticket. Kaya hindi ko pinagsisisihan at maganda rin ang kalagayan ko rito. Ang aming relasyon naman ni Kuya Leo nakabuti rin kasi hindi niya pinapabayaan ang bunsong kapatid namin. Palagi niya itong tinitingnan at inaalalayan kahit na lalaki rin ang kapatid ko. Tuloy-tuloy din ang komunikasyon namin ni Kuya Leo habang narito ako sa gitnang silangan. Ang nakakatuwa nga Tito Makoy kasi nung unang pag-uwi ko, galing ng Manila siyempre sa lungsod muna ako tumuloy. Yung unang gabi ng pagdating ko sa lungsod, siyempre jamming kaagad kami ni Kuya Leo. Natatawa ako Tito Makoy kay Kuya Leo kasi kitang-kita kong hindi ito mapakali. Ramdam na ramdam kong gustong-gusto niya na magkaroon kami ng solong oras. Kaso Tito Makoy, hindi pwede sa bahay namin kasi naroon nga ang bunso kong kapatid. Ang bahay kasi naming inuupahan ay iisang silid lang kaya wala kaming lugar ni Kuya Leo. Ang kanyang ginawa na lang ay noong pag-uwi ko na sa bayan namin, inihatid niya ako, sumama siya sa akin. Gaya noon, sakay pa rin ng kanyang tricycle.
Yung kapatid ko na iwan sa lungsod kasi meron itong pasok. At sa bahay namin siyempre meron akong sariling silid. Dito ibinuhos ni Kuya Leo ang kanyang pananabik at pangungulila sa akin. Biniro ko nga siya, Tito Makoy. Kuya Leo naman, ano ka ba? Para ka namang walang asawa dyan. Yan ang wika ko sa kanya. Tony, iba ang pananabik sa asawa at iba ang pananabik sa kabit. Yan, Tito Makoy, ang kanyang tumatawang pabirong wika sa akin. Walang iya, Tito Makoy. Ginawa pa akong kabit ni Kuya Leo. Ngunit natawa talaga ako sa kanyang sinabi na iba ang pananabik sa asawa at iba rin ang pananabik sa kabit. Loko-loko talaga itong si Kuya Leo, Tito Makoy. At noong pangalawang uwi ko dyan sa Pilipinas, maswerte, Tito Makoy, na malapit doon sa aming inuupahang bahay, merong isang bahay na na-foreclose ng bangko. Sinalo ko ito, Tito Makoy. Binili ko ang bahay na pag-aari ko na ngayon. Kaya bago nagtapos ng college ang kapatid naming bunso, lumipat na ito sa bahay na pag-aari ko na pag-aari na namin. Ngayon, Tito Makoy, bawat uwi ko dyan sa Pilipinas, dyan ako tumutuloy sa bahay na pag-aari ko na. Ito na ang aming hideout ni Kuya Leo. Ang mga magulang ko linggo-linggong binibisita ang aking bahay, tinitingnan ito. At si Kuya Leo naman, araw-araw niya rin itong tinitingnan. Sa gabi, kanya itong pinapailawan para hindi naman magmukhang haunted house. Ang kanyang pag-aasikaso sa bahay namin, Tito Makoy, kapalit ng kaunting ibinibigay ko sa kanya. Kusa akong nagbibigay, ayaw niya nga sanang tanggapin, ngunit ako talaga ang nagpupumilit. Kasi, Tito Makoy, parang tulong ko na rin ito kay Kuya Leo. Lalong-lalo na ngayong lumalaki na ang kanyang mga anak, lumalaki na rin ang kanyang mga gastusin. At alam mo, Tito Makoy, sa papunta-punta ni Kuya Leo sa bayan namin, sa bahay namin, nakita niya rin ang pagkakataon na pwede pala siyang magnegosyo ng gulayan galing sa bayan namin. Personal niyang kukunin sa lugar namin ang mga sariwang gulay sa mga magsasaka. Tapos, ibebenta niya sa lungsod, magsusupply siya sa mga nagtitinda ng gulay sa lungsod. Alam niyo po, maganda ang kanyang naisip at maganda ang kanyang nakita. Kaya naman nung mabanggit sa akin iyon ni Kuya Leo, kusa na akong nagpahiram sa kanya ng kaunting puhunan. Pinahiram ko siya, Tito Makoy, 20 mil nga lang. Ito na ang kanyang inumpisahan. Napalago niya ito, Tito Makoy, at sa ngayon, ito na ang kanyang pinagkukunan ng kabuhayan. Nagsusupply siya ng mga gulay at prutas sa lungsod galing sa amin. Naglagay din siya ng pwesto ng gulayan doon mismo sa tapat ng kanilang bahay. Ako naman, Tito Makoy, tuwang-tuwa ako sa nangyayari kasi nakakatuwa talagang tumulong kung nakikita mo na ang iyong tinutulungan ay pinahahalagahan ang tulong mo, kagaya ni Kuya Leo. Kitang-kita ko kung paano niya pinahalagahan ang aking kaunting naitulong. Maganda ngayon ang takbo ng kabuhayan nila at maganda ang pamumuhay nilang mag-anak. Sa ngayon, Tito Makoy, patuloy ang aming lihim na relasyon ni Kuya Leo at pareho kami masayang-masaya. Ngunit sa kabila niyan, meron lang akong kaunting problemang nakikita. Ang problema, Tito Makoy, na aking nakikita ay tila nauubusan na ako ng isasagot at mauubusan talaga ako ng isasagot sa mga pabirong tanong sa akin ng ilang tao. Kasama na ang asawa ni Kuya Leo. Palibhasa kasi, Tito Makoy, malapit sa akin ang kanyang buong pamilya, kaya naman nakakapagbiro sa akin ang asawa ni Kuya Leo. Tony, kailan na ba? Ano ka ba naman? Heto, meron nang magbe-best man sa iyo yung panganay namin, binata na. Ano pang hinihintay mo? Nako, ang swerte talaga ng magiging asawa mo. May bahay ka na, may hanap buhay, mabait.
Ang swerte niya talaga. Sino kaya ang maswerte na yan? Kaya dalian mo na, Tony. Meron ang magbibistman sa inyo. Iyan Tito Makoy ang madalas na pabiro at tanong sa akin ng asawa ni Kuya Leo. Ako naman Tito Makoy, sa bawat pagtatanong niya sa akin, nararamdaman ko talagang ito ang aming kaunting problema sa relasyon namin ni Kuya Leo. Yung mauubusan ako ng isasagot kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin ako nag-aasawa. Bagamat sigurado ako Tito Makoy na hindi nila naaamoy at walang nakakaamoy sa aming lihim na ugnayan ni Kuya Leo. Ngunit aaminin ko pa rin na bumabagabag sa akin ang nauubusan na ako ng dahilan kung bakit hindi pa ako nag-aasawa hanggang ngayon. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking simpleng kwento. Sana po piliin nyo at maitampok rin dito sa iyong channel. Ang iyong tagapakinig dito sa Gitnang Silangan, Tony. Maraming salamat Tony sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo yung kwento mo, sinasabi mo ngang simple lang pero sigurado akong merong maiinggit dito. Merong makakapagsabing sana all. Ingat ka lang palagi dyan sa Gitnang Silangan. Ngayon mga kaibigan, sa sinasabi kong update sa ating paghahanap ng forever sa ating mga kasamahan, ang napakagandang update ay tungkol kay Faustino Fabro ng Hawaii, USA. Tito Marcos, salamat po sa pag-shoutout mo sa akin. Update lang kita, nakahanap na ako ng forever. Si Idilon Nadoa, taga Aklan. Nako naman Tino, alam mo nakakatuwa itong update na ibinigay mo. Ang update ni Faustino Fabro ay kanyang sinulat sa sinusundang upload nito, yung lumabas nga sa yung kwento na lumabas sa banyo na walang saplot. Ayon pa sa kanya, balak nilang magkita next year. Wow, talaga. Naku, nakakatuwa talaga. Good luck sa inyong dalawa. At alam niyo po mga kaibigan, ang nakakatuwa pa rito kasi maging ang kanyang forever si Idilon Nadoa nag-comment din doon sa sinusundang upload. Ang kanyang sabi, Tito Makoy, bago akong subscriber dahil kay Tino Fabro. Ako po yung kanyang forever. So sa inyong dalawa, Faustino Fabro at Idilon Nadoa, good luck. Sana magtuloy-tuloy ang matamis at masayang samahan yung dalawa. Sana magtuloy-tuloy na kayo na ngang dalawa ang forever. Sana yung mga hinahanapan natin ng forever, lahat dumating sa ganitong punto na kagaya ni Faustino Fabro at Idilon Nadoa, nagtagpo dahil dito sa ating samahan. Sa muli sa inyong dalawa, Faustino Fabro at Idilon Nadoa, good luck at masayang masaya kaming lahat para sa inyong dalawa. Sa ating iba pang isa shout out muli kay Mr. Ed Oy ng Las Vegas, Nevada, USA. Gusto niya ring i-shout out ang kanyang kaibigan na si Wilbert. Si Wilbert na taga Mindanao, kung hindi ako nagkakamali, taga Mindanao ito. Maraming salamat Mr. Ed Oy, sir. Maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig dito sa ating samahan. At shout out din kay Florentino Jimenez. Ang sabi niya sa akin, Tito Makoy, pa-shout out po. Taga-subaybay ng Alcala, Pangasinan. Maraming salamat Tino Jimenez sa tuloy-tuloy na pakikinig. At shout out din kay Rodney Kerobin. Naghahanap rin ito ng forever. Isa pang shout out natin, i-shout out ko na si Nel R. Talagang gusto niya ring makahanap ng forever. Maraming salamat Nel R at sana makatagpo ka rin talaga ng forever. Sana nga lahat ng mga naghahanap ng forever dito sa ating samahan ay maging kagaya ni Faustino Fabro at ni Idilon Nadoa na nagtagpo ang kanilang forever dito sa atin. Sana lahat kayo na hinahanapan natin ng forever dumating sa punto na makahanap kayo ng talagang forever. Isasama na nga kita sa sunod na shout out, sa sunod na upload ko.
isasama na kita sa naghahanap ng forever. At shout out din kay Robert Mirapuente. Robert, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at tuloy-tuloy na suporta. Ang sabi sa akin ni Robert sa kanyang comment, always listening po kahit na re-upload, lalong-lalo na yung mga may update. Actually talaga mga kaibigan, hindi maiiwasan ang mga update sa ating mga kwentong binabasa kasi may mga senders na nagbibigay talaga ng update. Pasalamat ako sa kanila at syempre pasalamat ako sa inyong lahat sa inyong tuloy-tuloy na pakikinig at unang-una ang inyong pangunawa. Lalong-lalo na ngayong medyo natatagalan ako bago makapag-upload ng bagong kwento kasi nga busy ako. At ngayon sa ating mga isa shoutout ko muna si Adon Vlogs. Maraming salamat Adon Vlogs sa tuloy-tuloy na pakikinig at syempre ang pangunawa rin sa akin. Ang ating mga hinahanapan ng forever ngayon ay ang Team B ang aking babasahin. Sa muli, Robert Mirapuente, naghahanap ito ng forever. Alfred TV 888, naghahanap ng forever. John M7V, naghahanap ng forever. John Inglaterra, naghahanap rin ng forever. At si Alvin Santiago. Sana kayong lahat maging kagaya ni Faustino Fabro na nakahanap na ng forever. Sa muli, good luck kina Faustino Fabro at Idilon Nadoa. Good luck sa inyong lahat at sa ating lahat na hinahanapan ng forever. Good luck sana. Lahat magtapos sa kagaya ng kwento ni Faustino Fabro. At syempre mga kaibigan, tanggapin niyo po ang aking taus-pusong pasasalamat talaga sa lahat na suporta at pangunawa na inyong ibinibigay sa akin. Sa mga nais pong magpa-shoutout sa muli, lalong-lalo na yung mga bagong tagapakinig, isulat ang inyong pagnanais ng magpa-shoutout sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko yan. At sa mga nais magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang po sa aking email, titomarcos@yahoo.com. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat kayo at sumainyo sana ang biyaya galing sa itaas.